Mama, anong iniisip nyo? Tignan mo yung dalawa doon. Huh? Sa inaraw-araw na lang na ginawa ng Diyos, tumatayo sila dyan. Ano kaya ang dahilan? Siguro, yun ang isang bagay na hindi po talaga natin kaya maintindihan. Akala ko'y hindi na siya magbabago mula nung umalis siya dito sa isla. Sa tingin ko'y tumanda na siya kahit papano. Siguro nga. Siya nga pala, Mama. Marami pa tayong kailangan asikasuhin sa pagbubukas ng kainan. Oo nga pala. Oras na para sa hapunan. Opo! Ay, sumasagot nga, hindi naman pumupunta. Gon, Kilua, kapag tinatawag ko kayo, ano? Kumain na tayo. Ano bang ginagawa niyo sa mga gamit na yan? Nangungulekta lang ang impormasyon. Ha? Gusto niyong malaman ang tungkol sa kanyang ama. Ito ang aming proyekto habang nandito kami sa bahay. At ako kanyang assistant. Ito magiging una kong trabaho bilang hunter. Ano? Pwede ko ba ito ikabit? Nakikinig ba kayo, Tia Mito? Hindi kita narinig. Ha? Hindi ka niya pinapansin, Gon. Huwag ka naman ganyan. Hindi ko siya pinapansin. Sigurado ka? Sigurado. Siya nga pala, Tia Mito. Ha? Anong ginagawa mo dito? Akong hindi niyo pinapansin. Sabi ko maghahapon na. Kung ayaw niyo bumaba, pipilitin ko kayo. Hindi niyo dapat pinaghihintay ang pagkain sa mesa. Tayo na! Maraming salamat sa pagkain! Mabuti na ubos niyo. Paano, Gon? Babalik ako na yung trabaho ang iniwan natin. Maghugas na muna ako. Hindi niyo na pwedeng gawin yun. Sa umaga niyo na ituloy ang inyong trabaho. Ha? Hindi dapat nasisira ang konsentrasyon niyo sa inyong ginagawa. Mas maganda sa umaga niyo na ituloy kaysa pilitin niyong gumawa sa gabi. Hindi naman mawawala yung datos na kinolekta niyo, hindi ba? Delikado palang magpuyat dito. Pero dapat sumunod tayo kay Tia Mito para hindi siya magkaroon ng wrinkles. Kapag umaabot pa naman sa ganyan edad ng mga babae, madali nang umiinit ang ulo. Kilua! Paano? Handa ka na, Igan! Wala kang pakialam kung ilang taon na ako. 1, 2, 3. Ano binibilang mo dyan? Nakakatawa talaga yung si Kilua. Oto! Pero, hindi kaya nag-aalala ng mga magulang niya? Nag-aalala rin. Pero sa tingin ko naman malaki ang tiwala sa kanya ng mga tao sa kanila. Kaya siya pinapayagan. Gon? Ano po yun? Hanggang kailan ka titigil dito? Siguro mahigit 1 buwan. Pagkatapos nun, hahanapin mo na ba si Jen? Ano po yan? Ipinatago niya sa akin yan. Ang sabi niya, ibibigay ko sa ito kapag isa ka ng hunter. Para sa akin? Ito? Sasabihin ko na. Ang lahat ng nalalaman ko tungkol kay Jen. Sige, Lola. Tuloy na kami. Bumalik ka na kayo! Ang pinakamatagal kong naalala sa kanya, sinusundan ko siya. Sumusunod ako sa kanyang likuran habang siya'y papalayo. Mga 3 taon ako noon. Kapag naisip ko yun ngayon, likuran lang niya ang naaalala ko. Nung kumuha si Jen ng pagsusulit, kapareho mo lang siya, 12 taon. Taglagas ng panahong yun. Nagiging hunter? Oo! Kung nga aalis ka na dito? Oo! Bakit? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil meron akong gusto makamit. Gusto makamit? Oo. Sabihin mo naman sa akin kung ano yun. Chin! Chin! Sandali lang! Gusto kong makamit? Tia Mito, ano ba talagang gusto ng aking ama? Maraming beses kong itinanong sa kanya yon pero hindi niya talaga sinabi sa akin kung ano. Talaga? Pagkatapos nun, nagsimula na kami magtalo.
Hindi naman kayo nagtatalo, nagsisigawan lang kayong dalawa. Nagkaroon ka rin ng pagkakataong sabihin sa kanya. Opo. Matapos siyang umalis sa lugar na ito, matagal na panahon kami hindi nakita. 10 taon din ang lumipas bago siya bumalik. Noon kinunan yung larawan sa kainan. Sabay pinakasalan niyang aking kapatid. Kahit masaya na siya sa responsibilidad ng isang may asawa, umalis siyang muli at inabot din ng maraming buwan bago siya nakabalik dito. At ang huli niyang pag-alis dito ay noong pagkatapos na ng paglalamay. Paglalamay? Ng aking kapatid. Lumapit sa akin si Jean. Karga-karga kanya nung ikaw ay isang sanggol pa lamang. Ang sabi niya ay, mawawala ako sandali. Pwede niyo ba siyang alagaan? Sinabi niya rin na huwag niya na akong tanungin kung bakit. Sasabihin ko sanang ayos lang pero... Nasisiraan ka naman ng bait? Nasigawan siya ng tiya nito mo. Mama! Ang akala ko tuloy magpupuntahan sa bahay ang lahat ng tao dito sa isla. Umalis si Jean na wala man lang sinasabi. Umiiyak si tiya nito mo habang sinisigawan si Jean na ang sabi huwag ka na magpapakita sa islang ito. Madrama, hindi ba? Mama, itigil niyo na nga yan. Bakit naman? Dahil katatapos lang ng bulod ng kapatid ko noon. Ginagawa niyo akong katawa-tawa. Pero alam mo naman na, oo, kumukulo na.